sa Pag-asa, patuloy pa rin nakakaapekto itong southwest monsoon o hanging habagat sa buong bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, asahan yung tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Habang mga localized thunderstorms naman nakaasahan sa buong bahagi ng Mindanao. Samantala, yung binabantayan na cloud cluster o kumpol ng kaulapan ng Pag-asa ay nagdevelop na nga bilang isang low pressure area. Huli itong namataan sa layong 590 kilometers east of Itbayat, Batanes. Ayon sa pinaka-latest update ng Pag-asa, tumaas na yung tsansa nito na maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 40 kilometers per hour. Hindi naman nakikitang magla-landfall ito sa ating bansa at maaaring magtungo sa bandang Taiwan. Kung sakaling maging ganap na bagyo ang naturang low pressure area, tatawagin ito sa local name na Bagyong Igme ng Pag-asa. Samantala, ayon naman sa datos ng Japan Meteorological Agency, isa na ngang ganap na bagyo o tropical depression ang binabantayang aktibong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o sa may silangan ng extreme northern Luzon. Dahil pa rin sa epekto nitong southwest monsoon, asahan ngayong araw ng Biyernes sa Zambales at Bataan ng monsoon rains, posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Habang sa Ilocos Region, asahan naman yung occasional rains, dulot pa rin ng southwest monsoon, posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Habang sa Metro Manila, Northern Samar, Eastern Samar at nalalabing bahagi ng Luzon ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At para naman sa Mindanao area, asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Sa mga nabanggit po na lugar, pinag-iingat po yung mga kababayan natin sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala nang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ngunit ayon sa Pag-asa, delikado pa rin sa mga kababayan natin